Aray. Hello everyone, this is me again and back at it again with another vlog. OA, charis. O ayan, labas muna kami ni Buning kasi may pupuntahan kaming importante. At yan na nga guys, andito na kami sa aming pinuntahan at gumala na naman yung batang makulit. Oh. Full na ikaw? Ha? Busog ka na? Busog ka na? Yes! Busog na! Busog na! Busog na! Busog-busog! Busog! Busog-busog! Busog! Busog si Kaydan? Ay sus! Busog si Kaydan? Ay sus! Busog si Kaydan? Ay sus! Samahan nyo kaming kumain ni Buning. Diba sabi ko sa inyo, paborito niya yung gulay. O, tignan nyo kung paano siya kumain ng gulay. O, ayan. Sarap na sarap siya sa kinakain niya. Proud na proud talaga ako sa batang to. Kasi hindi ako nahihirapang maghanap ng pagkain para ipakain sa kanya. Kasi kahit na anong ihanda ko sa mesa, kinakain niya talaga. At dahil nga na board kami ni Lalay, pumunta kami doon sa unahan ng bahay dahil may nakita kaming puno ng bayabas dito. At tara, samahan nyo kami sa aming adventure this day. Sobrang lapit lang kasi nito sa bahay kaya nilakad lang namin. Ayan, ito yung daan papunta doon. At yan na nga, kasama ko si Lalay. Kasi siya yung kukuha ng mga bayabas. Tingnan natin kung may bunga pa ba. Wala na no. Wala na ay. At dahil nga wala kaming nakita na hinog, kaya pumunta kami dito sa kapitbahay namin. Hingi sana kami ng balimbing. Tingnan natin kung may tao ba. At yan, malapit na nga kami sa bahay ng may-ari. At tingnan natin kung makakahingi ba kami ngayon. Nakinsa day na. Hindi naman kami nakahingi kasi wala yung may-ari. Tapos ang taas-taas pa ng puno. Kaya ayun, binidyo ko na lang. At ngayon, mag-storytelling na naman tayo. Dati kasi, kami ni ate, hindi talaga kami magkasundo. Palagi kaming nag-aaway. At every time na nag-aaway kami, sinasabihan niya ako, "Hoy, alam mo ba na napulot ka lang namin sa basurahan? Sabi ni mama at papa, ampun ka lang daw." Palaging ganyan yung sinasabi ni ate sa akin, kaya nasasaktan talaga ako noon guys. Akala ko talaga totoo. At nung bata pa nga kami guys, ibang iba talaga. Ako yung madaldal, tapos ako yung mahilig makipag-socialize, tapos siya namang yung nasa bahay lang. Nagtaka talaga ako bakit biglang iba yung ihip ng hangin. Parang nag-interchange ng yung mga personalities namin dalawa ni ate. At si ate ibang iba talaga siya ngayon. Sobrang enthusiastic niya, energetic. Ganun. Tapos ako, sobrang weak ko na. Mas gusto kong ako lang mag-isa. Tapos, minsan naman, gusto ko din makipaghalubilo sa friend ko. Yan, si Irene. Yung kasama ko magwalis. Nag-uusap kami ng mga problema, kung ano yung mga problema, ganun. At saka kung gusto ko lang naman nang hindi lumabas ng bahay, makipag-video call ako kay mama, kay ate, ganun, mag-uusap lang kami. Ewan ko ba, siguro dahil to sa PPD ko. Kaya ganito ako ngayon, mas gusto kong nakakulong lang. Kaya sa mga may PPD dyan, kaya natin to guys. Malalampasan din natin to.
At maging strong lang tayo sa mga hamon ng buhay natin. At dahil nga born na naman ako mga mare, gagawa tayo ng pickled papaya. Ayan, kuha lang tayo ng karpot, tapos hiwain lang natin ng bite size para mas madali lang siya kainin at mas madali siyang ilagay. Yan na nga, after nating mapuno yung garapon, lagyan na natin ng konting asin. At mas masarap siya kapag may suka. One, two, three, and shake it off, I shake it off. O, diba? Mapapakanta ka na lang talaga. Tara at samahan niyo kong kumain ng kamoting kahoy. Hindi ka talaga magugutom nito sa probinsya guys. Kasi kapag wala kang bigas, pwede ka naman manguha ng kamoting kahoy, mga kamote, mga kung ano-ano, mga prutas, ganun. Kaya sobrang unsuman. Sobrang ganda talaga manirahan dito sa probinsya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na!